Sa Amerika, may isang hayop na napakarami. Mabilis silang dumami at kumalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinisira nila ang mga bukid, winawasak ang lupa at nagdudulot ng malaking pinsala bawat taon. Pero may isang bagay na nakakagulat. Pwede silang kainin at sobra-sobra pa ang dami nila. Sa isang bansang mahilig sa bacon, pork chop at barbecue, parang dapat solusyon sila sa pagkain. Parang may libre at saganang supply. Pero sa kabila ng dami nila, halos walang gustong kumain ng mga baboy na gumagala sa gubat at bukid. Hindi dahil bawal at hindi dahil mahirap hulihin. May dahilan kung bakit mas kilala sila bilang peste kaysa bilang ulam. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Mas mabilis pa silang dumami kaysa sa karamihan ng invasive animals sa Amerika. Parang libre ang karne at ang dami pa, pero halos walang gustong kumain nito. Bakit nga ba? Nagsimula ang kwento noong 1930s. May mga ligaw na baboy mula Russia na dinala sa Amerika upang paramihin at gawing pagkain. May ilan na nanatili sa mga farm pero marami ang nakatakas at dumami sa kagubatan. Pagkalaya nila, mabilis silang naka-adjust. Matibay sila at matalino, kayang mabuhay sa iba't ibang klima. Ngayon makikita ang feral pig sa halos bawat estado sa US. Pero pinakamarami sila sa Texas at California. Sa dami nila, parang walang katapusang supply ng karne. Pero hindi sila basta pwedeng katayin at ibenta. Una, malaking problema sila sa kalikasan at agrikultura. Mahilig silang maghukay ng lupa gamit ang nguso habang naghahanap ng pagkain. Sa ginagawa nilang ito, nasisira ang pananim, irrigation systems at mismong lupa. Minsan pati maliliit na hayop kinakain nila. Unti-unting naaapektuhan ang balanse ng kalikasan. Malaki rin ang epekto sa ekonomiya. Tinatayang umaabot sa humigit kumulang $2.5 billion bawat taon ang pinsalang dulot nila sa US. Sinisira nila ang mga pananim at bakod at gumagastos pa ang mga tao para ipaayos ang mga ito. Mas lumalala pa dahil sa bilis nilang magparami. Ang isang babaeng baboy ay pwedeng manganak ng 2 beses sa isang taon. Sa bawat panganganak pwedeng may 4 hanggang 12 biik. Ibig sabihin, kahit maraming mahuli o mapatay, mabilis silang dumami ulit. Ngayon kung napakarami nila, bakit hindi na lang sila gawing pangunahing source ng karne? Hindi ito ganoon kasimple. Una, hindi sila regulated tulad ng farm-raised pigs. Pwede silang may sakit o parasites at hindi pare-pareho ang kalidad ng karne nila. Sa commercial meat system, mahigpit ang health at safety standards. Mahirap isama ang ligaw na hayop sa ganitong sistema. Pangalawa, may image problem. Sa isip ng marami, peste sila. Hindi pagkain. Mas kilala sila bilang sumisira ng bukid kaysa nagbibigay ng ulam. Sa Texas, parang digmaan na ang sitwasyon. Tinatayang may nasa 2.6 hanggang 3 million feral hogs sa estado pa lang na yon. Halos bawat county ay mayroon. Sinasakop nila ang malaking bahagi ng lupa. Dahil dito, nagtutulungan ng state agencies, researchers, farmers at landowners para kontrolin ang populasyon. Pero mahirap silang kontrolin. Mainit ang klima, malawak ang lupa, kaunti ang natural predators. Kaya kahit mukhang libreng karne sila, hindi sapat ang dami lang. Kailangan din itong ligtas, kontrolado at kayang iproseso ng maayos bago makarating sa mesa ng tao. Habang patuloy silang dumarami, isang bagay ang malinaw. Kung hindi sila magiging bahagi ng solusyon, mananatili silang malaking problema. At sa bilis ng pagdami nila, tila hindi sila ang mauubos, kundi ang pasensya ng mga taong araw-araw na naaapektuhan. Malaking dahilan kung bakit sobrang dumami ang feral hogs sa Texas ay ang mismong environment ng estado. Hindi ganoon kalamig ang winter. Mahaba ang growing season. Sagana sa pagkain. Napaka-adaptable pa nila. Matalino. Mabilis matuto. Kaya nilang humanap ng pagkain at taguan kahit saan. Ang isang babaeng baboy ay pwedeng manganak ng 2 beses sa isang taon. Sa bawat liter, may 4 hanggang 12 biik. Kung wala masyadong natural predators, mabilis silang makakabawi kahit maraming mahuli o mapatay. Malaki ang epekto nito sa ekonomiya at kalikasan. Sa Texas pa lang, tinatayang nasa $52 milyong ang nawawala kada taon sa agrikultura dahil sa kanila. Kasama rito ang nasirang pananim, natapakang pastulan, sirang bakod at kontaminadong pagkain ng livestock. Sa buong US, lumalagpas sa $1.5 billion bawat taon ang kabuuang damage at control cost sa kakahukay nila ng lupa,
nagkakaroon ng soil erosion. Nasisira ang daluyan ng tubig, nawawala ang tirahan ng mga native na halaman at hayop. Kumakain sila ng ground nesting birds, maliliit na mammal at reptiles. Unti-unting nababago ang ecosystem. Noong 2023, may pag-aaral na gumamit ng drones para bantayan ang mga cornfields sa Texas. Sa ilang bukid, umabot sa 9.2% ng pananim ang nasira ng feral pigs. Katumbas iyon ng libo-libong kilo ng ani na nawala kada hektar. Malaking banta sila sa kabuhayan. Legal ang hunting buong taon sa private land at walang limit kung ilan ang pwedeng hulihin. Gumagamit ng traps, snares at trained dogs pero matalino ang mga baboy. Kapag naramdaman nilang may hunting pressure, nagiging mas mailap sila. Minsan nagiging nocturnal. Minsan iniiwasan na ang mga traps dahil kulang ang tradisyonal na paraan. Gumamit ang Texas ng aerial gunning. Gamit ang helicopter o eroplano, hinahabol at binabaril ang mga baboy sa malalawak na lugar. Mas mabilis ito at mas malawak ang saklaw. Pero ayon sa pag-aaral, kailangan maalis ang 66 hanggang 70% ng populasyon bawat taon para lang hindi na sila dumami pa. Sa kasalukuyan, nasa paligid lang ng 29% ang natatanggal taon-taon. Kaya tuloy pa rin ang pagtaas ng bilang. May mga bagong tools din para sa monitoring. Halimbawa, may reporting system kung saan pwedeng magbigay ng impormasyon ang mga landowner tungkol sa sightings at pinsala. Patuloy silang sumisira ng pananim. Patuloy silang nakakasira ng lupa at tubig. Patuloy silang nakikipag-agawan sa pagkain ng native wildlife. At hindi lang lupa ang problema. May dala rin silang mga sakit na pwedeng makahawa sa livestock. Sa ilang kaso, maaari ring maging panganib sa kalusugan ng tao. Kaya kahit sa unang tingin parang libreng karne sila, sa realidad mas malaki ang gastos at panganib kaysa sa pakinabang. May mas tahimik at mas seryosong banta silang dala. At ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi basta kinakain ng karamihan, kahit napakarami nila. Ang wild pigs o feral hogs ay opportunistic omnivores. Ibig sabihin halos kahit ano kinakain nila. Pananim, maliliit na hayop, patay na hayop, minsan pati basura. Dahil sa ganitong diet, mas mataas ang posibilidad na may dala silang sakit at parasites. Hindi tulad ng farm-raised pigs na pinalalaki sa kontrolado at minomonitor na environment. Ang feral hogs ay walang regulasyon, walang inspection system bago kainin ang karne. Isa sa pinakamalaking concern ay ang tinatawag na zoonotic diseases, mga sakit na pwedeng maipasa mula hayop papunta sa tao. Ayon sa mga pag-aaral, maaring magdala ang wild pigs ng mahigit 20 uri ng sakit na pwedeng makaapekto sa tao. Kabilang dito ang brucellosis na nagdudulot ng lagnat at pananakit ng kasukasuan, trichinellosis na maaring magdulot ng matinding sakit sa kalamnan, at ilang uri ng swine flu. Hindi lang sa pagkain nang gagaling ang panganib. Kahit ang paghawak sa bangkay habang nangangaso o nagpoproseso ng karne ay pwedeng magdulot ng impeksyon kung walang tamang proteksyon. May mga bakterya rin na maaaring dala ng karne tulad ng Salmonella, E. coli at Listeria na lahat ay kayang magdulot ng matinding food poisoning. Sa commercial pork, dumadaan sa mahigpit na inspeksyon ng karne. Sa wild pigs, wala. Pero hindi nito inaalis ang panganib habang hinahawakan at pinoproseso ang hilaw na karne. May mga parasites din tulad ng tapeworms at roundworms. Kapag kulang sa luto o mali ang paghawak, pwedeng magdulot ito ng problema sa tiyan, pamamaga ng muscles at iba pang komplikasyon. Sa ibang bansa, may mga pag-aaral na nakakita ng maraming uri ng parasites sa populasyon ng wild boars. Kaya kahit mukhang libreng karne sila sa unang tingin, hindi ganun kasimple ang usapan. Oo, pwedeng kainin kung tama ang pagproseso at pagluluto. Pero para sa karamihan ng tao na walang training sa pag-handle ng wild game, may tunay na panganib. At para sa marami, hindi sulit isugal ang kalusugan kapalit ng murang karne. Mariing pinapaalala ng mga eksperto, kung kakain man ng ligaw na baboy, kailangan ito ng tamang paghawak at sapat na pagluluto. Ayon kay Dr. Susan Schreiner ng Texas A&M University, hindi mo pwedeng hulaan kung anong sakit ang dala ng wild pig. Kahit mukhang malusog ang hayop, maaari pa rin itong may parasites o bakterya na delikado sa tao. Hindi lang pagkain ng risk. Pwede kang mahawa kapag naghiwa ka ng bangkay ng walang gloves. Nakalanghap ng particles mula sa loob ng katawan ng hayop. Kumain ng kulang sa lutong karne. Isang maliit na pagkakamali sa pagproseso pwede nang magdulot ng impeksyon. Ngayon kung alam na ang risk, bakit hindi na lang gawing mas maayos at regulated ang bentahan ng wild boar meat?
Dito pumapasok ang batas. Sa US, mahigpit ang regulasyon sa pagbebenta ng karne. Sa maraming estado, ang feral pigs ay hindi itinuturing na normal livestock. Mas madalas silang classified bilang invasive o pest species. Isa sa pinakamalaking hadlang ay ang antemortem inspection requirement. Ibig sabihin kailangang ma-inspect ang hayop bago katayin kung ibebenta ito sa commercial market. Pero ang wild pigs ay hinuhuli sa bukid o kagubatan. Hindi sila nasusuri bago patayin. Dahil dito karamihan sa kanila ay hindi pwedeng ibenta ng legal sa merkado. May problema rin sa kakulangan ng certified slaughter facilities. Sa loob ng ilang taon, kakaunti lang ang pasilidad sa buong bansa na sertipikadong magproseso ng feral swine. Kahit daan-daang libo ang naproseso, napakaliit nito kumpara sa milyon-milyong gumagala sa wild. Halos lahat ng legal processing ay concentrated sa ilang pasilidad lang, lalo na sa Texas. Ibig sabihin kahit may legal na paraan, kulang ang kapasidad. Dahil dito, hindi pwedeng basta ibenta ng hunter ang karne. Mahirap para sa restaurant na mag-alok ng wild boar dishes. Limitado ang supply kahit sa mga lugar na maraming feral hogs. Hindi ito tulad ng baka o manok na dumadaan sa USDA inspection at kayang i-distribute nationwide. Ang wild pigs ay hindi kayang ipasok sa mass production system sa parehong paraan. Kaya kahit milyon-milyong libra ng potensyal na karne ang naroon, hindi ito basta napapakinabangan. At hindi lang batas ang hadlang. May isa pang factor, perception. Para sa maraming tao, ang feral hog ay hindi lang delikado. Sa isip nila, marumi, peste, hindi pagkain. At minsan, ang perception ang mas mahirap baguhin kaysa sa batas. Sa maraming bahagi ng United States, malinaw ang tingin ng mga tao sa feral hogs. Para sa karamihan, isa silang ligaw, marumi at mapaminsalang peste. At ang imaheng iyon ang malakas na humahadlang para maisip man lang ng publiko na maari silang kainin. Kahit patotoo na ang wild boar meat ay pwedeng maging mas malasa at minsan mas maganda pa ang kalidad kumpara sa ordinaryong pork, nananatili ang stigma. Sa ibang bansa, may mga pag-aaral na nagpapakita na sa sensory test pagdating sa lasa, lambot at overall flavor, nagugustuhan pa nga ng ilang tao ang wild boar kaysa farm pork. Pero sa Amerika, iba ang mental picture na nakakabit sa kanila. May isang malawak na literature review na tumingin sa consumer attitudes tungkol sa hunted wild game meat, kasama ang wild hogs. Lumabas na isa sa pinakamalaking hadlang ay food safety concerns. Kahit may interes ang ilang tao na subukan ang bagong klase ng karne, umatras pa rin sila dahil sa takot sa health risks. Isa pang problema ay kakulangan ng kaalaman. Maraming tao ang hindi alam kung paano tama at ligtas na hawakan at lutuin ng wild game. Dahil dito, mas pinipili na lang nilang umiwas. Kapag hindi ka sigurado kung ligtas ba ang pagkain, mas madali ang hindi na lang kumain. Madalas lumalabas ang ganitong association. Kapag wild, iniisip agad na marumi at delikado. Kahit ang mga adventurous eater, may pag-aalinlangan pa rin kapag wild hog na ang usapan. Ipinapakita nito na sa tamang pagproseso, maaari itong maging katanggap-tanggap at masarap para sa marami. Pero kahit may ganitong datos, hindi pa rin nito nababago ang pangkalahatang pananaw ng publiko. May survey noong 2024 sa Alabama na nagpakita na karamihan sa respondents ay tinitingnan ang wild pigs bilang mapanganib at nakakasira, hindi bilang posibleng source ng pagkain. Mas iniisip nila ang property damage, environmental harm at sakit kaysa sa posibilidad na gawing pagkain ng mga ito. Sa madaling salita, pinagsama-sama ang cultural stigma, kakulangan sa pamilyaridad at takot sa sakit kaya nagiging mahirap para sa mga Amerikano na tanggapin ang wild hog meat kahit pa available at pwedeng maging ligtas kung maayos ang pagproseso. Sa ibang bansa, ang wild boar ay delicacy at hinahanap pa sa mga restaurant. Pero sa US, mas nangingibabaw ang imahe ng isang hayop na sumisira ng bukid at may dalang sakit. Kahit ang ilang hunters na pumapatay ng feral pigs, ginagawa ito para kontrolin ang populasyon, hindi para kainin ang karne. Ironically, may mga pag-aaral din na nagsasabing mas lean ang wild boar meat at mas mataas ang protein kumpara sa conventional pork. Mas mababa ang taba at mas nutritious pa sa ilang aspeto. Pero hindi sapat ang mga facts na ito para talunin ang malalim na cultural bias. Kapag ang isang hayop ay nakatatak sa isip ng publiko bilang destructive at disease-carrying pest, mahirap baguhin ang perception na iyon. Ang kombinasyon ng takot sa sakit, kakulangan ng exposure sa maayos na naprosesong wild game, at matagal ng negatibong imahe ang bumubuo ng pader na hindi basta mababasag ng availability o regulasyon lang.
Kaya kahit sa mga estadong sobra ang dami ng feral pigs, mas nakikita sila bilang banta sa lupa, livestock at komunidad, hindi bilang ulam sa hapagkainan. Kung iisipin mo, simple lang naman ang pagkain. Kumakain tayo kapag masarap. Kaya isa pang malaking dahilan kung bakit hindi naging mainstream ang wild boar meat sa Amerika ay ang mismong lasa at kalidad nito. Hindi pare-pareho ang karne ng ligaw na baboy. Dahil iba-iba ang kinakain nila, iba-iba rin ang amoy, texture at lasa ng karne. Hindi ito katulad ng domesticated pork na kontrolado ang pagkain at pagpapalaki, kaya halos pare-pareho ang quality. Sa mga farm, iniiwasan talaga ang matatandang male pigs dahil maaring magkaroon ng tinatawag na boar taint. Ang boar taint ay hindi kanais-nais na amoy at lasa na dulot ng hormones at diet. Madalas itong inilalarawan bilang amoy pawis, kulungan o minsan parang dumi. Para sa maraming consumer, sapat na yon para hindi na nila gustong tikman ng karne. May mga pag-aaral na nagsasabing ang wild boars ay kadalasang mas mababa ang carcass weight at may mas mataas na ultimate pH kumpara sa domesticated pigs. Iba rin ang kulay ng karne nila. Ang mga pagkakaibang ito ay nakakaapekto hindi lang sa itsura, kundi pati sa lambot at sa paraan ng pagluluto. Sa nutrisyon, may ilang advantage ang wild boar meat. Mas lean ito sa maraming kaso at maaaring may mas mataas na omega-3 fatty acids kumpara sa regular pork. Sa ilang sensory studies, ang karne ng female wild boar ay nakakuha pa nga ng mas mataas na score sa lasa at lambot kumpara sa domestic pork. Maganda pakinggan. Pero ang problema ay consistency. Hindi lahat ng wild boar ay pareho. Iba-iba ang kinakain nila, kaya iba-iba rin ang taba at laman. Dahil dito, hindi pare-pareho ang lasa ng karne. Isa sa pinakamahirap kontrolin ay ang boar taint. Ito ay dulot ng natural compounds tulad ng androstenone at scatole na ginagawa ng katawan ng uncastrated males. Ang lasa at amoy nito ay maaaring ilarawan bilang pawis, ihi o minsan parang fecal. Dahil natural itong nabubuo at nag-iiba depende sa edad at hormones, mahirap itong alisin ng walang espesyal na proseso. May mga environmental factor din na nakakadagdag sa pag-aalinlangan ng publiko. Kahit limitado ang ganitong insidente sa partikular na lugar, nakadagdag ito sa ideya na unpredictable ang wild boar meat. Nagdulot ito ng pangamba tungkol sa posibleng contamination mula sa industrial chemicals o dyes. Walang malinaw na paliwanag ang lumabas, pero sapat na ang ganitong balita para lalong maging maingat ang publiko. Kahit para sa adventurous eater o hunter, may risk pa rin na makatikim ng hindi ka nais-nais na lasa o mag-alala tungkol sa posibleng contaminants. Hanggat walang maaasahang paraan para gawing consistent ang kalidad ng wild boar meat, mula sa lasa hanggang sa texture, mananatili itong karne na hindi tiyak. At sa mundo ng pagkain, kapag hindi tiyak ang lasa, karamihan sa tao ay hindi nasusugal. Hanggat walang paraan para gawing consistent ang lasa, lambot at kaligtasan ng wild hog meat, malamang manatili itong kilala bilang peste kaysa maging regular na pagkain sa Amerika. At kahit may ilang baboy na nakapasok sa legal na processing system, hindi pa rin doon nagtatapos ang problema. Hindi tulad ng domesticated pigs na pinalaki sa kontroladong kapaligiran, ang wild hogs ay galing sa hindi tiyak na kondisyon. Iba-iba ang kinakain nila, iba-iba ang kalusugan at iba-iba rin ang stress na naranasan bago dalhin sa slaughter facility. Lahat ng hindi tiyak na yon ay sumasama hanggang sa inspection table. Isa sa pinakamalaking problema ay ang mataas na condemnation rate. Ibig sabihin maraming carcasses ang hindi pumapasa sa federal inspection. Sa pagitan ng 2017 at 2019, may 242,198 na feral swine ang naproseso sa mga inspected establishments. Ngunit malaking bahagi ng mga ito ang tinanggihan. Karaniwang dahilan ng rejection ng pneumonia, abscesses o piemia, mga sugat at injury, contamination, peritonitis, parasitic infections, septicemia, sobrang payat na kondisyon at pangkalahatang poor health. Ipinapakita nito ang malinaw na pattern. Hindi pareho ang health profile ng wild hogs. Marami sa kanila ay hindi angkop para sa human consumption. At kahit ang mga pumasa sa inspection, may isa pang problema. Hindi sila consistent. Mula pa lang sa kulay ng karne, makikita na ang pagkakaiba. May sobrang dark, may masyadong lean at kadalasan, mas matigas kaysa sa tender at fatty pork na nakasanayan ng karamihan sa Amerika. Sa commercial processing, mahalaga ang predictability. Dapat pare-pareho ang supply, lasa, texture at kalidad. Ngunit sa wild hogs, bawat hayop ay galing sa magkaibang environment at may sariling kondisyon.
Dahil dito mahirap hulaan kung ano ang lalabas na produkto. Ang malalaking processors at distributors ay umiiwas sa produktong may mataas na rejection rate at hindi stable ang quality. Hindi sila makakapag-forecast ng maayos kung gaano karami ang maibebenta, kung tatanggapin ba ng consumer ang lasa o kung babalik ba ang customer. Dagdag pa rito, iba rin ang meat profile kumpara sa domestic pork. Mas maitim, mas lean at mas matigas ang wild hog meat. Para sa mga sanay sa game meat, katanggap-tanggap ito. Pero para sa average American consumer na gusto ng mild at juicy pork, hindi ito agad kaaya-aya. Kahit paligtas at may magandang nutritional profile, kung hindi tugma sa expectation ng market, mahirap itong ibenta ng malawakan. Sa maraming bahagi ng Europe, Asia at Oceania, ang wild boar ay hindi lang peste. Bahagi ito ng kultura at lutuin. Sa Italy, lalo na sa Tuscany at Umbria, ang wild boar na tinatawag na singhiale ay mahalagang sangkap sa lokal na pagkain. Ginagamit ito sa slow-cooked meat sauces para sa pasta, red wine stews, rustic roasts at maging sa cured meats tulad ng salami. May daan-daang taon ng hunting tradition ang nakaugat sa kanilang kultura. Hindi ito tinitingnan bilang maruming hayop kundi bilang bahagi ng culinary heritage. Sa Amerika, ang wild hog ay problema na kailangang kontrolin. Sa ibang bansa, isa itong pagkain na ipinagmamalaki. Sa huli, hindi lang ito usapin ng dami o nutrisyon. Usapin din ito ng kultura at perception. Kung paano tinitingnan ng isang lipunan ng isang hayop. Kung ito ba ay peste o isang putahe na may kasaysayan. Hindi ito tinitingnan bilang peste kundi bilang noble game. Ipinapasa pa ng mga pamilya ang mga recipe mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Kapag autumn hunting season, parang may regional holiday. Bahagi ito ng kultura, hindi lang basta pagkain. Madalas ihain ng wild boar sa mga high-end restaurant lalo na kapag hunting season. Sikat pa rin sa countryside ang mga tradisyonal na putahe tulad ng hunter-style boar stew. Kahit sa modern French cuisine, may prestige ang boar. Hindi ito ordinaryong karne. Sa maraming rural area makikita ang boar sa roast, sausages at mabibigat na winter meals. Dahil highly regulated at respetado ang hunting system nila, mataas ang tiwala ng consumers sa kalidad ng wild game. Ang tiwalang ito, kasama ng matagal ng food customs, ang dahilan kung bakit normal ang boar meat sa German kitchens. Sa Poland, Hungary, Slovakia at Czech Republic, madalas sentro ng holiday gatherings at regional celebrations ang boar. Karaniwan itong pinausukan, nilaga o ginagawang sausage. Para sa ilang rural families, isa ito sa pangunahing source ng red meat. Nagsimula ang tradisyong ito noong panahon na mahalaga ang pangangaso para mabuhay at nanatili ang cultural connection hanggang ngayon. Sa Japan lalo na sa mga mountainous region, sikat ito bilang winter food. May dish na tinatawag na botan nabe, isang wild boar hotpot na kilala sa rich flavor at sinasabing may health benefits. Inihahambing pa ang karne sa peony flowers na nagpapakita kung gaano ito ka-deeply woven sa regional identity. Sa South Korea, ine-enjoy din ang wild boar lalo na sa grilled barbecue dishes sa countryside restaurants. Para sa maraming rural community, natural na bahagi ito ng kanilang kapaligiran at lutuin. Sa China, kinakain ng wild boar sa ilang forested regions, kadalasan sa soups, stews at roasted dishes. Sa traditional Chinese medicine, minsan ay iniuugnay pa ito sa vitality at lakas. Kaya hindi lang ito tungkol sa lasa, may cultural at symbolic value din. Sa Mediterranean region, iba-iba ang pananaw depende sa relihiyon at tradisyon. Sa Spain at Portugal, regular na kinakain ng wild boar, lalo na sa rustic hunter-style dishes. Pero sa maraming Middle Eastern countries, iniiwasan ito dahil ipinagbabawal ang pork sa relihiyon. Gayunpaman sa mga Christian communities sa Lebanon o Armenia, may mga pagkakataong kinakain pa rin ito. Sa Australia, invasive din ng feral pigs tulad sa US. Pero may mga hunter na kumakain ng karne. At ang inspected boar meat ay minsan ine-export pa. Sa New Zealand, kilalang national hobby ang pig hunting. At madalas pinausukan, iniihaw o ginagawang sausage ang wild boar para pagsaluhan sa komunidad. Sa ilang bahagi ng Africa, kinakain din ng wild game tulad ng warthog at boar, lalo na sa mga lugar na buhay pa ang hunting tradition. Sa South America, may mas maliliit na komunidad sa Argentina at Chile na kumakain ng wild boar, kadalasan sa rural families na may European heritage. Sa maraming bansa, kinakain ng wild boar ng may kumpiyansa at pagmamalaki. Bahagi ito ng kultura,
tradisyon at identidad. Habang sa Amerika, nangingibabaw ang takot sa sakit, negatibong persepsyon at kakulangan sa pamilyaridad. Sa ibang bahagi ng mundo, ang wild boar ay hindi peste. Isa itong flavorful, nutritious at makabuluhang pagkain na may mahabang kasaysayan sa hapagkainan. Posible ba na balang araw tanggapin ng mga Amerikano ang wild boar bilang normal na pagkain? Oo, posible. Pero maraming bagay ang kailangang magbago. Una, perception. Sa ngayon, ang imahe ng wild hog sa Amerika ay isang hayop na sumisira ng bukid at may dalang sakit. Para magbago ang sitwasyon, kailangan itong makita bilang free-range at naturally fed source ng sustainable protein. Hindi bilang halimaw sa sakahan kundi bilang potensyal na pagkain na pwedeng makatulong pa sa environment sa pamamagitan ng population control. May ilang maliliit na negosyo at high-end restaurants na nagsisimula ng ipromote ang wild boar bilang eco-friendly alternative sa industrial pork. Kung mas lalawak ang ganitong mensahe, posible itong unti-unting magbago ng pananaw ng publiko. Pangalawa, kailangan ng mas maayos na sistema. Sa ngayon, ang hindi pagiging consistent ng wild hog meat sa lasa, safety at quality ang isa sa pinakamalaking hadlang. Kung walang stable na supply at maaasahang processing system, mahirap itong gawing pang-araw-araw na produkto sa grocery stores. Kailangan ng mas malinaw na regulasyon, mas maraming inspected facilities, at mas maayos na quality control bago ito maging praktikal sa malaking merkado. Pangatlo, maaaring environmental at economic pressure ang magtulak ng pagbabago. Habang patuloy na dumarami ang feral hogs at nagdudulot ng bilyon-bilyong dolyar na pinsala bawat taon, maaaring dumating ang punto na mas makita ng mga policymaker at consumer ang halaga ng pag-convert ng problema bilang resource. Kung may papakita ito bilang sustainable, ethical at masarap na alternatibo, posible itong dahan-dahang pumasok sa mainstream diet. Katulad ng nangyari sa sushi, octopus o goat meat na dati ring hindi karaniwan sa US food culture pero ngayon ay mas tinatanggap na. Sa huli, hindi naman imposible ang acceptance. Habang nagbabago ang panlasa ng tao, tumataas ang interes sa wild at organic foods at mas nagiging aware ang publiko sa invasive species management. May tsansa na balang araw mag-shift ang tingin sa wild hog mula sa peste papunta sa putahe. Pero sa ngayon nananatili itong niche choice sa isang bansa na hindi pa handang yakapin ito tulad ng ginagawa ng marami sa ibang bahagi ng mundo. Kung siguradong ligtas, maayos ang pagproseso at masarap ang luto, susubukan mo ba ang wild boar o mananatili ka sa nakasanayan? Minsan hindi naman lasa ang pumipigil sa atin, kundi ang kwento at imahe na nakakabit sa pagkain.